Makakausap niyo po si Regan Cruz at isa po siyang OFW at seaman. Nirereklamo niya yung kanyang misis na nag-uwi daw po ng lalaki sa mismong bahay nila. Nahuli niya po ito sa akto noong January 5, alas 11 po ng gabi, dyan po sa Barangay Alapan, Imus, Cavite. Meron po tayong video, panoorin po natin. Okay. Eh, Richie, ano? Ah, ano? Ikaw! Ano? May busi daw ka! Artista mo ang adyo! Ano? Ano? Oh, ito nga yung ebidensya! Ano? Akala nyo hindi ako susulpot? Ha? Ano? Ano? May busi daw ka! Ano? Respeto! Ano? Ang tibay ng mukha ninyong dalawa? Ha? Wala ka bang bra? Yan ang ginagawa ninyo! On board ako! Ang tibay ng mukha mo! Ngayon, pararamdam ko sa'yo! Ako mag-iibas ng rehas! Sa sinasabi mo! Tama na, please. Ha? Tama na. Ngayon, tapos ang diskarte mo! Ano? Dito lang, ebidensya to! Ayan ang pulis, oh! Oh, usasan nyo yan! Gusto nyo eksena, di ba? Hindi! Pulis yan! SOP yan! SOP! Papasagit ng kontra. SOP! Sabi mo susunod! Sabi mo susunod! SOP. May complaint tayo! May complaint tayo! Parawa ka na, ha? Ha? Bakit? Pwede yan! Arestuhin! Pag-pray na po yung tao. Ha? Ano? Na ano? Ngayon nahihiya ka sa anak natin nung ginagawa ninyo dalawa. Black. Ha? Tignan natin. Tama na. Nagula ka lang. Okay. Oh, pati ako nabulabog dun sa video. Very intense. Ma-action. Nasa linyang telepono si Mr. Regan Cruz. Isa po siyang seaman at siya po yung huli sa akto sa kanyang misis at doon sa kalaguyo ni misis. Sir Regan, magandang hapon po, Sir Regan. Magandang hapon, sir. Buti po, sir, na tiyempuhan nyo at alam nyo na sa mga oras na yon nandun si misis at yung kanyang kalaguyo. Bali, sir, naiiyak kasi ako pag naalala ko. Bali, nangyari dyan, sir, lahat na ng mga kaibigan ko, kapitbahay ko, nagsasabi sa akin. Okay. Tapos, dasal na lang ako, on board kasi ako Opo. nung nalalaman ko yun. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko yung kasambahay ko na lang, sabi ko yun na lang ang tanging paraan ko na makita na malaman ko kung nasa bahay. Okay. Tapos, hindi ko, ngayon, nung pagkapunta Buti sir na nakuha niyong kakampi yung kasambahay ninyo. Malaking bagay yun. So, malaking tulong bagay yun. talaga. Okay. Malaking bagay talaga yun. Tapos ang nangyari, December, dumating na ako dito, December 9. Opo. Tapos sabi sa akin, na mga December 24, may nandito daw sa bahay. Opo. Inisip ko, baka pakagat lang, baka malaman na nasa bahay ako, nasa Pilipinas na po ako. Okay. Pero yung alote niya po, nakaset na po yun hanggang kung abutin ako ng January, may marireceive pa siya para mahuli ko talaga na nandito sila sa bahay. Ngayon, nung pagkahuli, nang sabi ng kasabay na hindi niya na daw kaya, nag-text ulit sa akin na nandito siya sa bahay. Pagka sabi ko, paano mo nasabi? Sabi niya, sir, pag nalalaman na dito ka, pumupunta na ng, aalis yan. Ang huling update nila, nasa Japan daw ako. So, hindi nila alam na parating po kayo. Ang pagkaalam nung dalawa, kayo po nasa barko pa rin. Opo. Hindi nyo pinaalam na ikaw papauwi. Hindi po pinaalam. Kasi, dahil lahat po, kasi on board ako, pinutok nila yung issue nila na may relasyon silang dalawa Okay. Tapos, parang pinapatay nila ako by social media. Yung pinupost nila laki yung halikan nila, anniversary nila. Pinapasama ang loob nyo. Oo, parang ang gusto sa akin, mabuang ako sa onboard. Masira ang ulo ko. Kumbaga, garapala na po ito para ma-stress ka hanggang sa ma-depress ka at meron ka magawa sa sarili mong hindi maganda. Totoo niya, sir, nanginig ako nung nalaman ko yun. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako naimik. Hindi ko alam kung ano tatrabahuhin ko. Sabi, paano gagawin ko? Kapit na lang, sabi ko. Buti na lang may mga kaibigan talaga. Kadasal. Tapos hingi ako, sabi ko, kailangan ko kasi ang mga pinapost nila, picture ng una. Yung mga picture nila na nag-video call. Dasal ulit ako, sabi ko, hindi pwede to, hindi kaya to.
kung i-demanda to, hindi kaya. Yung po sila ulit na nagkahalikan na sila. Okay. So anong araw po yun, sir, yung natsyempohan nyo sila na magkasama sa kwarto at nakapanty pa nga si Mrs.? Anong araw po yun? Kailan po yun? Ang tanda ko lang, sir, basta January 5 yun nangyari yun. Kasi kinabukasan, birthday sana ng kuya ko. So pagkagaling po sa barko, dumiretso na agad kayo dun sa bahay nyo? Pagbaba Hindi po, ng sir. barko? Di ba, dumating ako December 9, dumating ako, ginawa ko, nanahimik lang ako, nakiramdam muna ako. Hindi, wala silang kaalam-alam na nandito ka na sa Pilipinas? Opo, nandito lang ako sa Pilipinas, hindi ako nagsasalita, hindi ako nagpapakaramdam. Okay. Talagang gusto nyo siya matsyempohan? Oo, hanggang sa matsyempohan. And then, yung kasambahay nyo po, nakakampi nyo, yun ang nagmamonitor at nagbibigay sa inyo ng info from time to time? Opo, kasi yung kasambahay namin din, sir, alangan, natakot din kasi, minomonitor din nung dalawang yan. Yung mga galaw? Opo, lahat to, nung dinatnan ko yung bahay namin, sarado, wala kang makikitang bintanang bukas, lahat ng halaman patay, di pwede magdilig kasi buorasan siya kung ano oras sa lumabas, babalik agad. Okay. So sir, nung dumating kayo at natsyempohan nyo yung dalawa, anong oras po yun at paano kayo nakapasok? Meron po kayong susi na dala? Inakyat ko po yung gate namin. Okay. Tapos, ang alam ko naman po yung room nung namin, ng kasambahay namin sa baba lang. So, sinising ko siya. Kaya nagulat siya. Anong oras po yun, sir? Sa Pilipinas. Anong oras yun? 11 po. Ng gabi? Ng gabi. Opo. So, nag-over the bakod kayo and then ginising yung kasambahay, tahimik lang, and then binuksan kayo ng kasambahay. Opo. Paano po nakapasok yung mga pulis? Nung pumasok po ako, sumunod na sila. Pinuksan ko na yung pinto kasi sabi ko, nagsumbong ako sa pulis na sabi ko, nandoon ngayon yung may lalaki sa bahay namin. Kasama niya may kabit yung asawa ko, nandoon. Sabi ko. Sige, so sumama yung mga pulis. Ngayon, sir, yung sa kwarto, may susi ka rin, nabuksan mo rin. Kaya nakalak po yun kaya may tadyak. Tinadyakan nyo hanggang sa masira yung pinto. Oo, hanggang ngayon sira po. Okay. Now, eto ngayon, sir, nadala sa presinto yung dalawa, pero pinakawalan din. Opo, wala pong nasabi sa akin ng police, hindi sila pwedeng i-detain kasi hindi sila pwedeng i-inquest, baka daw masayang kasi hindi naman daw sila magkapatong. Okay, sandali po, sir, ha? Sa puntong yan, kakausapin po natin si Atty. Gary Tungol ng ACT-CIS. Tingnan natin kung tama ba yung naging procedure, yung desisyon ng mga pulis na wag tuluyan, wag i-inquest kasi hindi na nakapatong. Atty. Gary Tungol ng ACT-CIS, magandang hapon. Yes, Sir Rafi. Okay, nakita mo yung video, pinadalan ka namin ng video. Yes, sir. Tama ba yung ginawa ng pulis at pinakawalan kasi hindi naman daw nakitang nakapatong, magkasama lang sa kwarto at nakapanty si Mrs. Although nabulaga sila, nagulat pareho. Wala raw kaso yon, sabi ng mga pulis. Gusto kasi mangyari ng police, Sir Rafi, is that magkapatong talaga bago nila arestuhin. But our law is hindi na kailangan hintayin yung ganun, no? Hindi ganun kabastos ang ating batas, Sir Rafi. In fact, sa Rule 113, Section 5 ng ating criminal procedure, pwede mo nang arestuhin yung tao in the presence of a policeman kapag gagawa pa lang siya, kakagawa pa lang, or ginagawa niya mismo yung crime. Dito, obvious naman, Sir Rafi, is the crime of adultery is either gagawin pa lang nila or kakatapos lang nilang gawin. Okay. Dapat dito, Sir Rafi, sinubject na nila sa isang inquest investigation yung kanilang mga naarestong tao. At doon sana i-determine ni fiscal kung meron bang probable cause. Habang hinihintay po yun, pwede pong sanang i-detain ng ating mga police yung mga suspect natin. And then i-inquest na. And then let the fiscal decide kung ano yung narapat. So, may pagkakamali dito yung police. Yung nagsabi na, pasensya ka na, hindi kasi nakapatong, kaya hindi namin ito i-hold. Mali yung police doon. Sobrang mali po, Sir Rafi, no? Kasi ngayon, hindi na pwedeng gawin yun ulit dahil hindi na po nila ginagawa yung crime now or hindi na nila about to do yung crime right now. So ngayon po, malalagay tayo sa posisyon na kailangan ng mag-file ng isang complaint affidavit para maumpisahan ng preliminary investigation, which more than doubles the time po ng procedure. Abala pa. Samantala nandoon na yon, inquest na lang ang kailangan. Tama po. And then, di ba, pagkatapos inquest, pwede sila mag-bail and then tuloy-tuloy na yung pag-usod ng kaso. So, pwede pa tayo mag-direct filing ngayon. Pwede pa naman mahabol. Yes, sir. Hindi na mamatay yung cause of action. O pwede pa tayo mag-file ng adultery laban po dito sa dalawang to. Dahil ginawa pa rin po nila yung crime. Unfortunately, dahil sa ginawa ng mga police, yun nga po, Sir Rafi, aabutin na tayo ngayon ng 3 buwan, 2 buwan para lang po habulin itong napaka-obvious na kaso na to. Okay, maliwanag. Maraming salamat.
Attorney Gary Tung ng AXIS No problem, sir. Party List. No problem. Okay, ayan po Sir Regan, maliwanag na yung mga pulis natin dito ay nagkamali at mukhang hindi nila alam yung batas. Hindi lang po yun ang nangyari, sir. Nung kinuha ko na yung mga bata, so wala akong choice. So kinuha ko na lang yung mga bata kasi Opo. nag-iiyak sa labas eh. Nandun po yung mga bata sa bahay. Opo, dito. Yung makikita niyo sa video, nandun yung bunso kong anak. Okay, tawagan mo ulit sa Attorney Garrett. Oh, pwede to doble child abuse. Nandun po yung Opo, bata meron sa kasi kama. Tawagan mo si sinabi Attorney rin po ng Garrett. bata. Tingnan ko ulit yung video. Guys, ulitin nga yung video ulit. Sinasabi rin po nung bata na ano. Sandali. Then tawagan mo ulit si Attorney Garrett. Dobleng kaso to. Saan yung bata dyan? Nandun sir, nandun po sa kama. Nandun sa kama. Opo, nakahiga po sa kama. Ayun po, ayun. Oh, okay. Sige. Wow. Double hit to. Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, sir. Okay, bukod sa adultery, habang gumagawa ng kabalastugan yung dalawa, yung bata nandun sa kama, nagkikita yung pinanggagawa nila. May panibagong kaso to. Yes, sir. Yes, sir. No, napaka-baboy ng kanilang ginawa and then in-expose pa nila yung bata doon sa kababuyan na yun. Definitely, Sir Rafi, may child abuse dito. Dahil in-expose sila sa mga bagay na hindi maganda sa pagpapalaki ng bata. Yung makikita niya ang kanyang nanay, nakikipaglabuyo sa hindi niya tatay. So, isasama natin, bukod sa adultery, Sir Rafi, yung child abuse natin dito. So, doble. Adultery child Doble abuse. po. Walang siyang Yes, kawala sir. dito. Okay. Wala. Salamat ulit, Attorney Garrett. Okay, so, Sir Regan, habulin na lang po natin sa direct filing. Yun nga lang. Pero yung pa, sir, yung... Nakapag-file na po kayo, sir? Hindi po. Wala pong nangyari. Wala. Kasi ang nangyari po, sabi sa psychiatric daw yung bata. Isinpsychiatric ko. Ngayon, wala pa rin ng resulta. Tapos nagkukwento sa akin yung mga, ganun pala ang proseso ng trauma sa bata. Pinukwento niya lahat, pinukwento nilang dalawa, unti-unti ang nangyayari at nakikita nila ayaw kumain ng bata ng saging kasi Okay. So ano pong sabi ng anong sabi po ng mga pulis? Hindi pwede kasi hindi nakapatong and then sabi Opo. nila ipapsychiatrist muna bago magkaroon ng kasong child abuse? lahat po. Okay. Ganito, sir. Kung ano po yung mga narinig mo sa mga pulis, ano po yung mga nasabi sa inyo ng mga pulis, kunyari, sir, wala kayong napakinggan sa kanila. Start fresh po tayo. At ito na po yung tama. Kasi po, nagsalita po yung batas sa pamagitan po ng Attorney Garrett. Dapat yun na-inquest na tuloy-tuloy. Para hindi natin mag-antay. Ngayon, mag-antay tayo ng 2-3 months bago lumabas ng resolution yung si fiscal. Whereas yun, nandoon na dapat diniretso na agad sa piskalya for inquest. And then B, sir, may child abuse case dito. Maliwanag na maliwanag. Sige, sir, habulin natin sa korte. Kausapin natin si Colonel Gerald D. ng Imos, Cavite. Magandang hapon po, Colonel D. Magandang hapon po, sir, sa inyo, sir, at sa inyo pong mga taga-subaybay dito po sa inyong programa po. Magandang hapon po sa lahat. Okay. Colonel, may pagkukulang po yung mga tao ninyo. Siguro from now on, Colonel, dapat meron pong konting training o seminar ang inyong mga tauhan tungkol sa mga batas. Yung mga simpleng batas na mga family code, family law, nang sa gayon, alam nila kung anong gagawin nila kapag nakatanggap sila mga reklamo. Gaya nito, na huli naman sa akto, yung si Mrs. kasama yung kanyang kalaguyo, hindi nila kinulong kasi hindi raw nakapatong, dapat nakapatong para maikulong. Sana doon pa lamang, caught in the act na magkasama, pwede na sana i-inquest yung Colonel. Sandali po, Colonel. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Yung bata ngayon, takot na takot sa saging. Pag nakita ng saging, nandidiri siya sa saging. Yes, sir. Okay. Ayaw niyang kumain ng saging kasi nakikita niya yung si lalaking kabit palaging kinakain ni Mrs. So Yes, that's okay. plain and Yes. simple talaga ang child abuse. Very clear. Di ba, Yes, sir. Attorney Garrett? Very clear po. No? Yes, sir. Tama po, Sir Rafi. Very clear. Ano po yun? Hindi lang po child abuse yun. No? Actually, under a child abuse law kasi, may mas magaan doon yung tinatawag na ina-expose niya sila sa neglect. Dito, tingin ko, sir, papasok to doon sa sexual exploitation. Kasi, I would wonder, Sir Rafi, bakit hindi nila linalabas yung bata sa kwarto kung gumagawa sila ng kababuyan. Ang sa akin po, they have the intent na ipakita yun sa bata na yun. And maybe we should add that sa complaint po natin. So ano nang tawag na nun? Ibang klaseng child abuse. Iba po, Sir Rafi, mas serious to dahil sinasadya mong i-expose sila sa isang sexual na scenario na ayaw po ng batas nating nangyayari.
Okay. Thank you, Attorney Garrett. Colonel D. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Na-caught and the act na po yung si Mrs. na kasama si Kabit at hindi po in-inquest ng inyong mga tauhan. Bakit po, Colonel? Sir, tanungin ko po muna, sir, kung ano talaga yung facts kasi hindi ko po din paalam kung ano talaga yung side ng aking investigation kasi nangyari daw po yan ay January. So, kinakausap ko pa po yung time na yon kung sino po yung duty namin sa Women's Day, so sa WCPC po namin. Pero Colonel, may video naman na nandun yung mga pulis na huli sa akto, na nandun sa loob ng kwarto, nagsalita na po yung batas pamagitan po ni Attorney Garrett tungo lang ACT-CIS. Doon pa lamang very clear na merong adultery. So pwede nang gamitin sana ng ebidensya yung video na para i-inquest na. Ang sinabi raw kasi ng mga pulis ninyo, hindi naman nakapatong Kaya hindi natin pwedeng kasuhan yan, pakawalan din natin. So kaya Colonel, kanina pa lang sa umpisa sabi ko, siguro kailangan ng training ng mga pulis ninyo sa mga family laws at kung ano pa yung mga basic na buwan ng mga batas, Colonel, konting seminar lang para alam nila. Sige. Opo sir, mako-correct naman po natin yan sir at bibigyan natin ng guidance yung ating mga duty investigator na not necessarily naman po ay kailangan nakita nyo nandun naman po sa batas yung under scandalous circumstance. Pag napatunayan po natin under scandalous circumstance, maaari na pong may kaso yan ng adultery kung the case doon sa babae. Opo. Tama po kayo. Yun po yung sinasabi ni Attorney Garrett, yung before nagagawin pa yung adulterous act or after na magawa yung adulterous act at nakita sa akto na nandoon, tulad niya ng video, ang ebidensya, pwede na po yun maipa-inquest? Yes, sir. Opo, sir. Under scandalous circumstance na po yun, sir. Kaya nga po. Po yung batas natin dyan, sir, na kahit nga po, sir, pagkakasong adultery, hindi na ho kinakailangan na vulgar yung kanilang relasyon dahil nga po talaga pagka adultery is patago. Wala naman hong kasong gano'n na hindi patago. Opo. So, Colonel, asahan po namin na ipapile na po sa Piskalya, direct filing yung kasong adultery at saka child abuse. Kasi nga po habang sila po yung nagsisex, itong si Mrs. at yung kanyang kabit, palagi yung bata sa tabi ng kama at pinapakita pa habang kinakain ni Mrs. yung ari ni kabit at yung bata ay talagang natutrauma na po, sir. Sige po sir. Tutulungan po natin ngayon yung complainant. Pumunta na lang po sir sa amin sa station at alalayan ko po sir at mabigyan natin po ng kaukulang action kaagad yung kanyang reklamo at kung mapatunayan po natin na nandun po yung may pagkakasala, ay alalayan po natin sir na may file kaagad regular filing yung kanyang kaso po. Pero sir, don't forget yung pong mga taga-Women's and Children's Desk ninyo at i-seminar po kung may time. Sige po sir, opo sir, gagawin po natin yan sir at pagpapayuhan po natin sir na magtanong kung hindi sigurado, magtanong ho at kung hindi alam, bawal mag-right lang tayo. Wala ho bang naka-standby sa inyo na taga-Public Attorney's Office na para mapagtanungan nyo po? Kasi dapat sa mga ganong klase, ang pagkakalam ko, tulad sa abroad, meron tinatawagan yung mga pulis na mga abogado para kumonsulta kung ano bang klaseng kaso ang pwede maisampa para kahon na kahon talaga yung isang suspect. Dito, sir, so sila lang po ang magde-decide kung meron bang kaso o wala. Ganun po ba yun, Colonel? Sir, minsan po sir, nagre-refer po kami. Ako sir, personally, pag hindi ko sigurado, nagtatanong po kami sa aming Chief Prosecutor's Office, sa aming City Prosecutor. At the same time, sir, may mga din kami sa PAW or sa ibang lawyer. Kung meron kami sa legal service, sir, tinatanong namin sa aming lawyer sa legal service. Apo. Kung ano po yung mga kaukulang kaso, pag hindi ko kami sigurado, sir. Siguro dapat, sir, may pagkukulang lang din po siguro yung ating personal. Pero i-correct ko natin yan, sir. I-correct ko natin yan na pag hindi tayo sigurado, meron nung kaming legal service na napagtatanungan din po, sir. Sobrang thank you po, Colonel Gerald D. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Thank you po, Colonel D. Sige po, sir. Mabuhay po din kayo, sir. Salamat po. Matagal nyo na pala alam na yung kapatid nyo ay meron ng ginawang kabalastugan. Ay, hindi ko po alam po actually po kasi nasa ibang lugar po ako nagtatrabaho, sir. Sa ibang bansa o ibang lugar? Ibang lugar lang po dito sa Pilipinas, sir. Hindi niyo po nabibisit yung kanyang mga social media account kasi lantaran po ay pinagkalat na kalat po sa kanyang social media account at gusto niya ata ma-depress itong si Mister hanggang sa gumawa ng hindi maganda sa kanyang sarili. Pinangalandakan yung ginagawa niyang kabalastugan, kababuyan. Hindi niyo po na-monitor to. Nasaan po ngayon si Alma, ma'am?
Bumalik na po dyan po sa Manila po para maghanap po ng trabaho, sir. Okay. Ano po trabaho ng lalaki, Ma'am Olive? Sino pong lalaki po, sir? Yung kabit po ni Mrs. Cruz sa pagkakaalam niyo. Ay, hindi ko po alam, sir, kung ano po ang trabaho niya. Wala po. Never yes po. Walang trabaho. Hindi ko po. So, anyway, Ma'am Yes, sir. Olive, salamat po Yes, sa pagtanggap na aming tawag. Magandang hapon po, Ma'am Olive. Magandang hapon din po and God bless, sir. Sir Regan, anong trabaho ng lalaki? Wala po. Yung kondo, wala akong alam sa kondo na kinuha yung asawa ko ng kondo. Tapos, yung sasakyan namin, inaangkin na nila. Parang wala na talaga, para akong basurang tinapon. Ganun po nangyari. Yung kondo, hindi ko alam kung ano nang, hindi ko alam, may kondo pala kami. Sinasabi niya, may kondo na tinutuloy. Sabi ko, ano yung saan yan? Nung nagtatalo kami, sabi niya, wala ka nang, basta. Tapos, nung bago sila maglantaran ng ganyan, ang ginagawa ni Alma, hindi siya umuwi 2 to 3 days. Iniiwanan niya. Kahit nung onboard ako, ganun din ang ginagawa sa mga bata. Iiwanan niya. Okay. Walang trabaho din sa lalaki, sir? Wala. Sir, bali ano yan, sir, ha? Nung inalam ko yan sa mga kaibigan ko, si Richie po, may asawa pong legal po yan. Oh. May anak po siya doon. Iniwanan niya yung unang asawa niya, nagkaroon siya ng asawa sa pangalawa. Okay. Sa pangalawa rin. Tapos may anak siya ron, 2. Ewan ko lang kung may pangapat siya o pangatlo si Alma. Okay. Sir, kailan kayo huling nag-usap ni Mrs. ni Alma? Nung kinuha ko, kasi po yung muntik na pong mahila sa akin yung sasakyan namin na EcoSport. Kasi kakala ko, bayad na. Yung pala, hindi din. Okay. Sir, ano na pag-usapan niyo po ni Mrs.? Nagpalit lang kami ng sasakyan. Ano pong napag-usapan niyo ni Mrs. nung? Sabi niya lang, haharapin niya naman daw kung ano ikakaso sa kanila. Okay. Sinabi niya, harapin niya. Tapos, nag-text si lalaki daw na makikipag-areglo sa halagang 250,000. Wala siyang trabaho. Baka pera mo rin yun, ipang-areglo. Baka yung mga nahut-hut. Sir, yung kondo nga, sir, sabi ko nga sa inyo, sir, wala akong alam dun, Dumating ang sulat dito sa bahay. Pinagbabayad kami ng 1.4 million. Ata yun? Okay. Magkano po pinapadala mong pera kay Mrs.? 50 po. Kada buwan. Ano po yan? Accountant po yan. Ang sahod niya po, hindi ko pinakikialaman ng sahod niyan. Kahit piso ho. Ang magulang ko, hindi ko rin naman pinibigyan. Teka muna, bukod pa sa sahod ni Mrs., meron ka pa pinapadalang 50,000 kada buwan. Ang laki. Opo. Automatic po yun, sir. Tapos ang matitira nun, yun lang ang magiging saving ko. Pag may naipon pa akong $1, pag umuwi ako, iaabot ko rin sa kanya yun. Lahat iniintriga mo? Intriga ko yun. Tapos pagka nandito ako sa Pilipinas, mag-try naman ako kasi ayoko maging pabigat kasi dati nawalan ako ng trabaho. Ayoko na maging pabigat, sabi ko. Ngayon, nagtitinda ako ng longganisa. Para tulad niyan, wala kami sampa. Last December pa. Kulang na rin. Siyempre, kailangan maging malakas ako sa harap ng bata. Laging nagagalit, lagi kami sana lang kaya na ito. Okay. So, yung kasi ang pinasasama ng loob ko, yung ginawa sa mga bata, yung ipakita, yung may video pa nga daw yan, sinasabi sa akin ng panganay ko, may video yan na dati na Pwede raw ba natin makita yung picture ng Alma? Ayan yung si Alma. Apo. Ayan. Accountant po siya. Opo, accountant po. Saan po siya nagtatrabaho? Saan po siya accountant? Bali sa straight shooters po. Saan po? Straight shooters. Saan po yun? Saan po yung trade Sa shooters? Makati po. Ano po yun? Sa advertising po. Sa advertising, trade shooters, accountant po siya doon. Dati po. Ang alam ko po, nawalan na rin po siya ng trabaho. Kasi may dumating din dito na na billing ng credit card niya. Isang araw, ang credit card niya is 220 plus ang sinisingil sa kanya. Malaki. Tapos, may nagsabi rin sa akin ng kumpanya niya na may 800 yata yun o 500,000 yata. Sir, totoo ba ito? Sabi ng anak nyo, Daddy, mali yung time na paghuli mo. Dapat alas 12. Ganon, Daddy, kasi nakapatong yung lalaki. Alam na alam ng anak nyo. Sinabi po ng anak nyo yan? Opo, lahat po. Kasi nagpa-psychiatric po yung mga bata sa may NBI. Opo. Yung lang naisip ko kasi nagpunta rin ako ng PGH. Wala. Din ng PGH, pero tawag lang. Yung sa psychiatric, pupunta kami doon. Pumupunta kami.
hanggang ngayon wala pa rin yung resulta ng ng psychiatric. Sige sir. Kami na po hindi diskarte. Kami po ang gagawa ng paraan para mapabilis po yung proseso. Yung pong mga sinasabi ng mga bata, hindi ko malunok. Yung hinasabi niya na, Daddy, naghahabing pan sila sa sala, kahit nanonood kami, sa kwarto, sa banyo, lahat po yan detalyado. Tapos nakita niyo po ba yung picture na nagkikising sila? Opo. Inamin sa akin po ng bata na yung bata ang kumuha ng picture na yun. Oh, yung anak ninyo ang inutusan niyang kunan sila ng picture ng kabit niya habang naghalikan. Opo. Tapos nakita niyo ang kapal naman ng mukha nitong babaeng to. Saka sinabi din, saka sir, nilantad din nila yan. Sabi sa akin ng lalaki, kinatapang-tapang niya sa akin, na nakasaksak siya na 7 katao. Sabi ni lalaki, 7 na nasaksak niya. Opo. Di pagdating sa Munti, si Dagol, sasaksakin siya sa wet po. Yun lang palang gusto niya saksakan. Saka yung may picture sila dyan, na gusto niya lang kaya nasabi ko yun na gusto niyang humimas ng rehas, sinabi niya po sa public post niya, na itong babaeng to, sa selda, gusto ako makasama, parang ganun. Ayun yung lalaki. Yan yung lalaki. Yan po yung lalaki. Okay. Yan. Sige sir, agad-agad sir, umaksyon na tayo, magsasampa na tayo ng kaso, pati yung sa psychiatrist na pagpapacheck up sa mga bata, kami na pong didiskarte. Okay sir? Apo. Sige po sir. Ano pa kung may tulong namin sa inyo sir? Sa ngayon sir, talaga hirap. Baon talaga ako. Kasi ilang buwan lang sinampa ko Naharang niya pa yung yung nakaraan. Sir, ngayon, paano niyo po ngayon nabibili mga pang-araw-araw niyo, pangailangan? Kailangan umuta ako, ganun, sa loob ng 1 linggo. Kailangan kumita ako. Kahit 4,000, kahit magkano. Magkano po ano pong trabaho niyo ngayon, sir? Wala. Hihintay ng hihintay ako ng may order sa akin. Okay yun. Ano po yung in-order sa inyo, sir? Yung ganisa po, homemade lang po. Okay. So, nagkakapital po kayo? Oo. Siyempre, hindi naman po malakas Minsan wala, minsan meron. Sige po, sir. Sa totoo lang, sir, hirap. Kasi tulad yan, bayaran ng kuryente, tapos bayaran pa ng... Hindi naman, kasi sinasabi ng partidos nila yan, nagreklamo daw ako. Sabi ko, hindi naman ako sir nagreklamo kahit nung sumasampa ako ng barko. Never ako nagreklamo. Okay, sir. Sige po, sir. Magpapadala po ako ng 50,000 sa inyo para sa iyo at saka sa mga anak mo. Okay, sir? Opo. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat. Para kay paano kasi ngayon, nag-iisip naman ako paano ako didiskarte, paano. Ngayon, birthday ko ng anak ko. Ngayon sige, po, sir. Birthday. Ngayong araw po na ito, sir. Ahabulin po namin yung 50,000 po dyan sa inyo. Okay, sir? Opo, sir. Huwag niyo ibabang telepono, sir, para kunin namin yung detalye mo. Sila Odette, and then ipapadala yung pera sa inyo ngayon araw na ito. Okay? Salamat, sir. Salamat, sir. Sir Rafi, maraming salamat po. Natanggap ko na po yung 50 mil na pinadala ninyo sa akin. Malaking tulong po ito sa aking anak, sa aking 2 anak. At sa may konti kaming kabuhayan na mapapagulong parang pang-araw-araw. Maraming salamat po. Sana po marami kayong matulungan tulad po. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Rafi.